Kasi 'di ba yung kanyang mga gagawin ay gagawin niya sa ibang lugar. Alam mo naman ang kasong kriminal, ang venue ang jurisdiction. Ibig sabihin kung saan ginawa ang krimen, doon ka magsasampa ng kaso. Ano pong pwedeng i-file sa live-in partner ko na nagpagawa ng Certificate of Employment sa company na affiliated sa TESDA? Nagbayad siya ng 5K para gawan siya ng COE para maka-abroad. Pag abroad niya, di ko rin alam. Ngayon lang, nung nilakad ang papers, kinatakot namin na baka i-block kami kapag umalis na yan kasi yung dalawang panganay niyan, tapos hindi pa daw good provider. Babaero at nananakit ng bata at verbal abuse. Sa akin naman, emotional and psychological abuse pa. Sa bandang uli, mahirap talaga yung sitwasyon na yan. Kasi ang tanong niya, no, paano gagawin niya pag nag-abroad na? Kasi hindi nga doon nag-provide. Alam ko makipag-ugnayan ka dito sa Department of Migrant Workers kasi alam ko may automatic na remittance yan sa mga anak mo, no, na kailangan ipapadala niya. Parang alam ko with Health at Source yan, automatic kinakaltas para matiyak na may mapupunta na pera para sa mga anak mo. Pangalawa, syempre, kung meron siya mga gagawing mga kalokohan doon, ang magiging problema mo dyan, syempre, napakahirap magdemanda sa kanya kasi, di ba, yung kanyang mga gagawin ay gagawin niya sa ibang lugar. Alam mo naman ang kasong kriminal, ang venue ang jurisdiction. Ibig sabihin, kung saan ginawa ang krimen, doon ka magsasampa ng kaso. Kung sa ibang bansa ginawa yan, as far as we are concerned, walang bawsi doon. Yung bawsi dito lamang. Pero marami naman paraan yan. Kung mga nagme-messenger kayo, yung mga ganyan, pwedeng gawa ng paraan kung paano we can be very, very creative. But at the end of the day, bago muna yung kaso, makipag-ugnayan po kayo sa Department of Migrant Workers. Hindi ko sigurado ito, pero ang alam ko, kapag ang mga OFW ay automatic na merong remittances.